Hello! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, magandang gabi at magandang tanghali sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan, naku, sabi nga, ang mga aso, ang pusa ay ang man's best friend. Pero sad to say mga kapatid, ayan, napaka-cute ng mga pusa at aso kapag maliliit. Tapos lahat gustong alagaan ang mga aso at pusa. At pagkatapos 'pag lumaki na, nagtataka nga ako kung bakit uuwi ng probinsya, pupunta ng ibang lugar or aalis or lilipat, bakit kailangang iwasan ang kanilang mga alaga. Okay, ngayon po may lumapit po sa atin ano, inilapit sa atin ng isang, aso na iniwanan. Ayan, kung makikita po ninyo, 'yan, paki-ano natin, kung makikita niyo sa post, ayan, ng Angels of the Stray from Batasan Hills, Quezon City ni Maria Gian Siochi. Ayan, ito po ay sa Quezon City ano, talagang yung grabe yung hinanakit niya 'no. This dog got neglected, ayan nakasulat dito at copy paste na din natin 'to 'no, para mamaya kasi doon po sa mga gustong mag-adopt, ayan, sabi niya, got neglected by her owner. So long post ahead. Medyo mahaba talaga. Around 9 p.m. today, nadaanan ko siya on my way home. She's crying so bad, seeking for her owner. Sadly, iniwan siya sa dati nilang inuupahan. Some of people may think na aso lang naman yan eh. Dali na lang natin sa barangay. ETC. Pero hindi ba nila naisip kung gaano ito ka-unfair sa kanila? Hindi nila kayang magsalita para makahingi ng makakain o maiinom. Wala silang safe place na pwedeng matulugan. Sa araw-araw, once iniwan natin sila after ng unconditional love nila towards us, and yet ganito ang gagawin. Ay, naiiyak tuloy ako, no? Ayan, it's really, really, painful sa mga tao, mga talagang may puso para sa mga hayop, ano? Bakit nga ba? Gastos sa pagkain, maingay o magulo. Pero in the first place, bakit nyo siya kinukup nung cute pa sila? Ang selfish naman. They have lives. Malaking responsibilidad ang pag-aalaga sa kanila. At kung alam natin na sa sarili na hindi natin kaya, then don't get one. Correct. Huwag na natin silang idamay sa hirap ng buhay. Please lang. To her owners, thank you pa din kasi this dog looks so healthy based on her body and fur. Siguro minahal at inalagaan ninyo pa rin sila. Thank you. Pero she looked and acted sad. Sana next time, if you can't take full responsibility, please, wag na po kayong mag-alaga. Dahil sa cute ang aso, busy, they have a lot of needs. Hindi lang pagkain o mainom. They also need a lot of TLC, no? Yan yung time na tender loving care. Kaya don't worry, gagawin ko lahat na makakaya ko to look for her new loving family and give what she deserves. Sana makatulong kayo ng maayos sa araw-araw. Sana makatulog, no? Sana makatulog nga naman kayo, yung dating owner, no? Sana malaman ko kung anong name, age, and birthday niya. Ayan, to those who's willing to adopt her, please kindly message me po. Thank you. Ayan, location, saging, ayan. So, we'll try to look at this. Ayan. Talaga nakakaiyak po, no? Pag may mga ganitong sitwasyon. Ayan po yung aso. Ayan, binigyan siya ng tubig at pagkain ng kapitbahay, kaso ayaw niya due to stress. Ayan, she felt. Yes, pagka ganito talaga po kailangan ng aso. Biruin mo nakatali lang yung aso diyan sa may anuhan ng tubig na iniwanan ng may-ari. I mean, ano naman ito, walang, walang kwentang may-ari, no? Para iwanan mo lang ang aso mong mahal o minahal ng ganyang kondisyon. Okay man lang kung iniwanan sa kwarto, iniwanan kung sa sala or tapos sinarado, no? Tapos naglagay ng note sa labas na may aso sa loob and looking for a new owner. Sana man lang ganun, tapos iniwanan ng pagkain, ano? Hindi yung ganyan. I mean, sobra-sobra nakakagalit, nakakaiyak.
Ayan, ayan yung bahay nila. Alam niyo nakaka-stress din talaga. I don't know where is this location, pero somewhere in Quezon City, ito ng Batasan Hills, ano. Nakakaiyak, nakakaiyak. And bakit may mga taong ganyan kalupit sa hayop, ano? Ang lupit napakalupit talaga. Buti na lang may mga taong mabuti ang puso. Pakinggan natin yung iyak niya. Ayan. Sa tuwing hahawakan ni Maria o mag-a-attempt na, bigla siyang umiiyak. Inunti-unti niya talaga hanggang mapalapit sa kanya. Nangailangan ng pagmamahal. At kalinga ang mga asong ito, may damdamin din sila at may isip, ano. They are very loyal. Napakawalang puso. Kung sino man kayong mga may-ari nito, no? Paano kayo nakakatulog? Wala kayong konsensya. Ayan. And finally, nahawakan niya na. Ayan. So kahit pa paano medyo napaamo ko siya, sis. Wawa naman to. Ko lang alam saan to dadalhin. Diyos ko. So kahit pa paano medyo napaamo ko siya, sis. Alam mo, hindi niya alam Wawa kung saan naman to. dadalhin. Sa mga gusto pong mag-adapt, pwede niyo pong Ko lang alam kontakin saan ng to dadalhin. diretso Diyos si ko. Maria Llanes Hodge. Kung gaano siya nagpupumilit, oh. Talagang ganyan talaga eh. Yun ang nakasanayan niyang bahay eh, kaya pipilitin niyang pumasok. Oh, mga aso ko nga din nag-aano rin. Ang ganda ng katawan, no? Oh. May pagkaedad lang nga lang. Parang feel ko na sa ano na siya. 5 to 6. Mukha pa lang naman yung pumuputi na. Iba yung pagkaputi kasi. So, mababalik ko lang. Yan, ganyan siya. Nagpupulupot siya pag ano. Buti rest day ko bukas talaga. Anong oras yung gising mo? Depende. Yan o. Chat mo rin ako ba? Ay, sige, bye-bye. Thank you. Ayan, salamat kay Maria Gian Sochi, no? Ng Batasan Hills. Nakakaawa. Ayan, nakakaawa. Ang ginawa niya, ipinakiusap niya sa kanyang kaibigan ang aso kasi wala talagang matitiran, matutulog. May mga aso din siya, no? So, ipinakiusap niya muna yung aso. At yung aso ay maganda ang ano. So, ibig sabihin, yung aso, ay naalagaan naman. Kaya lang, paano kaya nila kung inalagaan nila? Hindi paano nila iniwan? Hindi pa nila naisip kung paano nila naiwan. So guys, ito po ang purpose ng channel na ito, no? Para sa kaalaman ninyo na si Inday Marie po, kahit po ano ay maraming tinutulungang mga nag-aalaga ng aso, kung mga pagkain lamang paunti-unti, pamasahe. Ayan, at yung pang-vet, yan po naman ay sa mga nagbibigay sa atin ng tulong, no? Yung nagbibigay ng tulong kay Inday Marie, binabahagi din po natin sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga nasa grupo, no? Marami po kasing samahan, ano, or parang channel
na ayan, tulad niyang stray dogs in the Philippines, marami po yan, iba't ibang grupo yan. So diyan kami lahat nagkakilala, and if they really need anything, talagang sa akin po kahit ang 200 piso na lang, ibinibigay ko pa sa kanila ang laman ng GCash ko, no? Para lang for the sake ng pagkain sa araw na yon, at bahala na po yung iba. But I'm really thankful dahil maraming katulad ni Inday Marie pa rin, na kahit walang pera, they love to take care of them at talagang ano sila. The only thing is, guys, we need your help. Ganon din po sa pag-a-adapt ng mga aso at pusa kung kailangan ninyo po. Marami po kaming mga nangangailangang mga fur babies ng kalinga ng mga magulang. Ayan po. Yung mga magiging fur mommies at gusto nyo pong magkaroon, andito lamang po kami, kontakin nyo po kami. Ayan. Kahit po kay Inday Marie at tayo, papakilala ko kayo sa kanilang lahat. So yun lamang po, doon po sa gustong mag-adapt, please let me know. Bukas po kukunin ko na po ang asong ito. Hopefully, kay Michelle. At dalhin dito sa bahay pansamantala. Habang nag-aantay po tayo, nag-aampon sa kanya. So yun lamang po, maraming salamat po at patuloy po kaming humihingi sa inyo ng suporta, ayan, para po sa mga nilalang ng Diyos na talagang nandiyan para po alagaan natin. We are, sabi nga, di ba, even in science, we are the highest form of animal kasi tayo nakakapagsalita, nag-iisip, no? We can take care of ourselves and we are the one who's supposed to take care of them, not to destroy them. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat. And once again, ito po si Inday Marie, na lagi pong naririto, ayan, naiiyak ako para sa kanya, no? And masakit man po, but ayan, hindi natin talaga kayang anuhan ang kung ano man din ang meron sila. And sa may-ari, naway makonsensya naman kayo, naway maisip nyo na may aso kayong pinabayaan. Ayan, maraming salamat po. May God bless everyone. See you on my next vlog. Thank you.